Magandang araw po sa ating lahat and welcome to Research Talks where we talk about how research and innovation help improve agriculture in a way na effective, relatable at impactful sa ating agri-fisheries sector. Sa episode na to, pag-uusapan po natin ang Corn R4D program ng DABAR, a program that aims to strengthen corn production, improve quality, and secure a future for the corn industry. Ako po si Ronan, and this is the first episode of Research Talks for the year 2026. For this episode, we are joined by the Corn R4D Program Lead of DABAR, Ms. Apodonia Mendoza. Magandang araw po, ma'am. Morning po. Good morning, Sir Art. Good morning. Morning, Ma'am Mards. Morning po. We are also joined by the Technical Consultant of the Corn Germplasm Utilization for Advanced Research and Development, or SIGARD program, Dr. Artemio Salazar. Magandang araw po, sir. Good morning. Good morning sa mga kasamahan ko. Representing the corn industry, we also have a SIGARD farmer cooperator from the Quezon Province, Ms. Marjorie Padrilan. Magandang araw po, ma'am. Good morning po. Good morning po, Ali. Morning po. So to start the discussion, siguro magsimula po muna tayo sa context. Ms. Paula, maaari niyo po ba kami mabigyan ng overview yung current corn industry situation po ngayon? Okay, so in the Philippines, corn or maize is considered the second most important crop after rice. So approximately 74% of the yellow corn production is utilized as feeds for livestock, while white corn is utilized as food either in the Visayas region or Mindanao region. So yung white corn naman dito sa Luzon is utilized as snack foods. So bakit white corn? Because white corn aims to supplement yung local rice supply natin sa bansa by providing accessible, affordable, and nutritious food, thereby contributing to the national food security. So with that po, Doc Art, ano po ba yung mga current challenges na hinaharap ng industry ngayon? Okay, siguro bago ko puntahan yung mga challenges, akin munang ipaliwanag ng mas malalim o ng mas madali, madaling paraan yung sinabi ni Paula tungkol sa yellow corn at saka white corn. Bakit mahalaga ang mais? Kasi kung titingnan natin yung structure ng grain, may dalawang basic parts yan. Yung tinatawag na endosperm, which is basically starch, at saka yung embryo, which is basically the living part of the seed. Yun ang parang pinaka-baby eh. So napakaraming mga nutritious content yung endosperm na yan. Ngayon, i-differentiate natin yung yellow. Yung yellow, actually, may dalawang klaseng yellow. Yung isa, yung flint na yellow, na kaya yan yellow ay gawa noong carotene. May carotene yung endosperm. Yun ang ginagamit sa feeds. Kasi yung carotene na yun, kapag yan na-ingest natin, whether by animals or by human beings, nagiging vitamin A yan. So yun namang sweet corn na yellow din, usually ang sweet corn yellow, pero pwede rin gawing white yan. Yun naman ay matamis, kaya gustong-gusto ng tao bilang snack. Yung white, ano naman yung white? Yung white, ganun din yun. Yung endosperm ay starch, pero walang carotene. So yan ay dinudurog na parang bigas. At kaya tawag natin dyan, bigas na mais, yan ang kinukonsume ng mga compatriots natin sa Visayas and Mindanao. Ang kagandahan dyan sa corn grits, corn grits. Pag dinurog corn grits na yan, ay mabagal siyang matunaw. Kaya tinatawag nila mabigat sa tiyan. Pag mabagal matunaw, yung blood sugar mo, pag yan ang kinain mo, ay hindi ka agad magtatataas. So hindi ka rin prone sa diabetes. May data na dyan ang FNRI, Food Nutrition Research Institute, na yung mga kumakain talaga ng mais ay mababa ang blood sugar. So yung incidence ng diabetes ay less. At kalimitan naman ang dinadialysis ay may diabetes. Kaya for nutrition purposes at saka food security, mahalaga yung white corn. Yung isang white corn naman, yung glutinous, yun naman parang malagkit. Kaya masarap ding pangmerienda. So hindi yun ang nire-refer ko dito sa on a general context yung white corn, kundi yung white corn na flint. So kung tataas yung ating production ng white corn na flint, maleleso yung ating requirement for rice.
So yung ating importation ng rice bababa. Baka nga tayo mag-export pa ng rice kung tataas yung yung ating production ng white corn at saka ng consumption. Dati-rati kasi ang consumption ng white corn sa Pilipinas 20% ng population. Bumaba na ng bumaba, naging 12 na lang. Kung mapapabalik man lang sana natin yan sa 15, 16 hanggang 20, hindi imposible na tayo mag-export ng rice. So yun ang food security at saka nutrition security context noong white corn na the flint. Yun namang sa yellow, napaka-importante din naman ng yellow kasi yan ang pagkain ng hayop para sa karne. So almost everybody it's meat. Kaya ang value ng corn ay dun sa livestock sector actually. Ay magkano ang kilo ng karne? So pag pinagsama mo yung dalawang yan for food and for feed, talagang malaki yan. Kaya siya ang next to rice. Kaya lang, maraming mga challenges yan. Siyempre, madaling sabihin, pero maraming mga dapat tayong ayusin para mapataas ang ating local production. Kasi ang ating white corn production, yung kanyang level of production niya, mga 2 tons per hectare lang Samantalang yung yellow, yung mas mataas, so doble, mga 4 to 4.5. Pero kinakailangan pa rin natin mag-produce ng mas madami para hindi na tayo import ng import. Kasi yun ang gusto natin dito, yung para maging food self-sufficient talaga tayo Kaya yan yung importansya ng ginagawa ng DA-BAR. Suportahan yon. Kasi wala namang PhilCorn pero nakakaraos tayo at marami pang improvements na pwedeng expect tayo kung masusuportahan lang talaga. Kayo naman po, Ma'am Marge, bilang isang farmer cooperator po, ano naman po ba yung mga challenges na hinaharap nyo personally po? Siyempre as a corn farmers, ang unang-unang challenges sa amin is yung sa panahon. Maulan or mainit, bagyo, yun yung challenges. Then ang sumunod dito is yung mga peste pagdating sa aming panamnim. Like katulad nitong last season lang namin, ang naging challenges sa amin is yung pagdami ng waya-waya. Then nahirapan kami para ito opoksain, kaya bumaba yung yield ng aming harvesting. Given nga po na meron po tayong challenges na hinaharap ngayon, ano po ba yung ginagawa ni DA-BAR para ma-address to? Miss Paula, pwede niyo po ba kaming bigyan ng quick overview ng Corn R4D program? Okay, so ang Corn Research for Development of the Bureau of Agricultural Research is nakaalan naman sa Department of Agriculture's reinforced strategies. Yung number 1 is yung achieving food security. Ito nga yung improving yung local production, dapat accessible and affordable. Tapos nutritious syempre sa ating mga corn, sa ating mga Filipinos. Next is yung development of agriculture and fishery sector as yung magandang industry for our farmers and fisher folks. And then, yun. So, ano na ngayon ang ginagawa dahil ano na ngayon ang ginagawa ng Bureau of Agricultural Research para ma-address yung mga problems, na nabanggit kanina ni Ma'am Mart. So, ito ay, syempre, banggitin ko siguro yung ibang challenges, yung mga challenges like low productivity, high cost of inputs, matataas ang, tawag nito, yung cost ng seeds, fertilizers, pesticides, tapos, yung ibang ginagamit na varieties ng mga farmers, siguro ni Ma'am Marge, ay susceptible sa pests and diseases. And then siguro yung negative perception ng farmers, ng ating mga consumers towards yung white corn as food. So anong ginagawa ng Bureau to address these problems, para tumaas yung yield ng mga farmers? So yung isa ay yung site-specific nutrient management, nutrient expert. So ito yung is a decision support tool na pwedeng gamitin ng ating mga agricultural extension workers, na mga farmers natin, mga regional field offices, ganyan. So ito ay it can generate fertilizer recommendation, specific sa farm. So base sa field results ng ating mga regions, ang ating SSNM nutrient expert ay nakapag-harvest sila ng 7.78 tons per hectare for yellow corn, for yellow corn. And then sa sa ating farmers practice,
nakapagtala sila ng harvest na 6.4 tons per hectare. So makikita natin na tumaas yung yield, mga at least 2 tons, at least more or less 1 ton per hectare. Ngayon sa ating white corn naman, yung ating SSNM-NE ay nakapag-harvest sila ng 3.4 tons per hectare versus yung farmers field practice na 2.4 tons per hectare. So makikita natin na maganda itong SSNM Nutrient Expert, nakapagpataas ng income, tapos yung farm productivity ng farmers. Next is yung ating integrated pest management. So alam naman natin na yung nagkaroon tayo ng problema sa fall armyworm sa ating mga corn farms. So ang Regional Crop Protection Center natin sa Region 2, nakadevelop sila ng technology. Ito yung integrated pest management. So gumamit sila ng trigogramma, earwig, metarhizium relay. So selective lang yung ginamit nila na insecticide. So base sa result ng research ng Region 2, mayroong at least 54% reduction in fall armyworm to sa yellow corn versus yung ating white corn naman nakapagtala ng 31% reduction ng fall armyworm sa white corn. So napakaganda, effective talaga yung integrated pest management. So mga farmers natin, hindi sila dependent sa paggamit ng pestisidyo, kundi meron tayong integrated pest management nga. So ang pangatlo, yung ating germplasm management. So ang mga regional focal persons natin, nangungulekta sila ng mga traditional corn varieties sa kanya-kanyang regions, tapos kinakarakterize nila. So ngayon, meron na tayong dalawang insect-registered varieties. Sa Region 12, nakapag-register sila ng South Improved Tinigib, or ang tawag nila doon ay 2P1 wheat. So meron itong yield na 5.75 tons per hectare. With early maturing siya, meron siyang 90 to 95 days after planting na maturity. Tapos sa Region 2 naman, nakapag-register din sila ng isang variety, traditional corn variety, na ang tawag nila ay CVRC 2116 or Deco-1 glutinous corn, na may yield na 5.99 tons per hectare. Meron siyang maturity na 100 to 105 days after planting. So makikita natin talaga, at ngayon din continuous pa rin yung production nila ng ating traditional corn varieties. Nagsiseed produce na sila, nagko-commercialize sa ibang regions. So sa Region 12, dinistribute sa Mindanao regions. So ang Region 2 naman, dinistribute yung mga seeds sa Luzon regions. So napakaganda ng resulta ng ating germplasm management. So ngayon po nabanggit ni Ms. Paula Sigard, Doc Art, ano po ba yung importance ng pag-improve ng genetics ng ating native corn varieties po? Napaka-importante yung pag-improve ng performance ng variety. Sa production, pag pinag-uusapan ng production, dalawang factors na tinatawag na genetics at saka environment. Yung basically na-discuss ni Paula, yung environment, paano mo kukontrolin yung peste and other things sa fertilization, yan. Yung genetics, importante yun. Kasi kung ang iyong variety ay walang potential na tumaas, ay di miski anong buhos mo dyan ng mga pestisidyo, ay hanggang doon lang talaga siya. Kaya importante na ma-improve mo yung kanyang potential for productivity, but this time using native variety. Pero bago ko siguro i-discuss yun, gusto kong balikan yung sinabi ni Paula tungkol dun sa parang negative perception ng mga tao sa white corn. Actually, yun ang problema namin. Negative ang perception ng public, lalo na dito sa Luzon, sa corn as food. Kasi ang corn is corn, whether yellow or white. Akala nila, pag sinabing corn, it's for the animals. Pero hindi na pala dahil kasi puti naman yun tsaka it's good for health. Kaya ang isang tinitingnan namin dito, yung nutrition part. Actually, nagsusupport ang DA BAR tungkol dun sa
pag-aaral kung ano ang nutritious, in terms of human nutrition, ano kagandahan ng pagkain ng mais. Ngayon ang isa pang gusto kong i-touch yung tungkol dun sa sinabi ni Marge kanina na yellow OPB. Ang SIGARD nag-umpisa yan sa white, para nga sa pagkain ng tao na white, pero ang pangangailangan nga ng ating livestock sector ay yung yellow. So paano mo gagamitin yung white sa yellow? So mamaya puwede kong i-expound yon, pero basically yung genetic potential ngayon na na-improve na dito sa white through SIGARD ay puwedeng gamitin sa yellow. Yun ang ginagawa namin ngayon. Kaya both white at saka yellow may ginagawa at sinusuportahan ng DA-BAR yung effort na yan. At ang nagpa-participate diyan hindi lamang isang institution, hindi lang UPLB, buong bansa yan. So maraming nagtutulong-tulong and we're getting good results. Yung sinabi nga niya yung Region 12, Region 2, pero ibang regions na na rin, nagwo-work na rin sila. So 'pag nagkasama-samang lahat yan, malaking bagay yan in terms sa farmers na yung kanilang gastos sa seeds medyo mababawasan at saka kagandahan nga diyan dahil kalimitan diyan ay open pollinated varieties, hindi sila bili ng bili katulad ng kinukuwento ni Marge kanina, So makakatulong yan hindi lamang sa farmer kundi sa industriya na gumagamit ng mais, At saka sa kabuuan natin na lahat ay kumakain ng maisasaing, whether yan ni rice or mais. With that, Miss Paula, ano po ba talaga si SIGARD? Okay, ang SIGARD program ng DA-BAR is guided by 4 goals, no? Yung one is yung collection ng mga traditional corn varieties na ginagawa na ngayon ng mga regions. Second is yung development of breeding materials using yung mga collection na kinolekta sa mga regions. And third is yung determination of genes responsible for the promising traits or yung quality traits. And then fourth, yung utilization, yung paggamit ng mga traditional corn varieties ng ating mga farmers para mai-distribute, maitanim ng mga farmers. And also, itong ating SIGARD program is guided by a framework, no? So, yun yung basis ngayon ng BAR, ng Bureau, kung ano yung mga interventions na pwede nating punduhan. So, una nga yung collection ng mga regions, no? So, nagko-collect sila sa mga regions nila. So, next is yung characterization, kinakarakterize nila. And part of their collection sa mga regions ay binibigay naman nila sa Institute of Plant Breeding, sa UPLB. Para ang Institute of Plant Breeding naman ang mag-screen, mag-evaluate kung itong mga collections na ito ay pest resistant ba siya, disease resistant ba siya, or tolerant ba siya sa drought, tolerant ba siya sa waterlogging, or tolerant siya sa ibang stresses. And isa pa doon, ang ginagawa pa ng Institute of Plant Breeding ay yung nakita nilang resistant sa pest o kaya resistant sa diseases, is na subject further nila para ito ay ma-increase naman yung yield. So, pest resistant na siya, mataas pa yung yield. So, yun, ginagawa na ng Institute of Plant Breeding. Pang-apat is yung utilization nga. So, ito, yung mga makikitang mga varieties na resistant sa pest, na nakita ng IPB at mataas pa yung yield. Tapos, hopefully, makapagpa-register na nga tayo ulit, madagdagan yung mga ma-register na varieties. Ito ay i-distribute na ngayon sa mga regions. So, sa Mindanao, sa Visayas, and Luzon regions. Para ito ay magamit ng mga farmers, maitanim sa kanilang farms. As a technical consultant po, kamusta naman po ngayon si SIGARD? Okay, napakahalaga nito, Una, dapat nating maunawaan bakit gano'n ang naisip ng SIGARD, Kasi hindi 'yun ang the usual way we do things, Kukuha ka ng varieties or whatever genetic material from other countries, and then you work it here, titingnan kung paano pa ma-improve pagkatapos i-re-release mo. Hindi gano'n ang
ang thinking ng ng Sigard. Kasi, come to think of it, ang ang mais sa atin, in fact maski na anong crop, matagal lang tinatanim dito. Yan ay inintroduce ng galleon trade nung tayo ay, kinolonize ano. Ang dala ng mga workers dun sa ship na yon ano, na kalimitang Meksikano ay mais. So, that was during the 1500s. Ngayon nung napatanim dito, kasi siyempre ine-expect siguro nila baka walang makakain, nagdala na sila ng pananim. So, nang itinanim dito, they found out that, they could thrive ano, kasi sa Mexico talaga namang miski saan mo itanim 'yan, eh. So, ngayon ang nangyari diyan, 'di tuloy-tuloy na naitanim at nakita na productive at saka nakaka-adjust. Kasi ang mais kasi, cross-pollinated crop 'yan. Malaki ang, opportunities for recombination. 'Pag meron kang malakas na genetic recombination, so posible na makakita ka ng mga selections na matibay sa kung ano mang stress doon. Kaya nga yung ating mga native varieties matitibay lahat sa stress. Kasi ano-ano ba yung mga stress na yan? Yung tinatawag nating climate change. Ano, stress yan eh. So dumaan sila sa walang ulan, may bagyo, may sakit, ano, may peste. Pinagdaanan lahat yan ng ating mga native varieties. Ano? Hindi natin alam kung paano ginagawa ng halaman yon, specifically kung ano-anong genes yung nandoon. Pero may result, may native varieties ka. So ang role lang namin dito sa Sigard, gaya nga ng kinolekta ng sinabi ni Paula, kolektahin niya mga yan, ano, kolektahin yung mga yan, at pagkatapos tingnan natin kung ano kung saan siya magaling, then gumawa tayo ng variety out of that, 'no. So yun ang ginawa ng region at saka ng, IPB, ano. Pero, come to think of it, parang mabagal. Kaya ang ginawa namin, sige, kung ano yung native varieties sa inyo, gawin niyo na yang ipag-intercross niyo na yan, i-improve niyo na yan. Kasi anyway, kung ano man yung stress dun sa region na yon, kasi kanya-kanyang set of stresses yan, eh. Meron sa Northern Luzon, iba yung sa Visayas, iba yung sa Mindanao, ano. Kaya kung sila yung halimbawa sa Visayas, naka-develop sila ng tolerance sa stress doon, yun ang pag-intercross mo. And, during the intercrossing, sigurado yan tataas ang ani. 'Pag tumaas ang ani, mag-select ka na dun. Kasi sigurado yung mga genes for tolerance hindi mawawala yun. Kasi pare-pareho silang matibay sa stress, eh. Hindi mawawala yun. So, improve mo na lamang yung yield. So, may simple namang paraan dun. Kaya ganun ang ginawa ng region. Kaya nangyari diyan, sabay na nagtrabaho ang IPB at saka ang region. Ang kagandahan nito sa approach na ito, parang dual approach yan, eh. Yung IPB merong output, ano? Ang region meron din silang output. So everybody is doing something about the situation in terms of improving the varieties. So ito yung ating contribution, ano, as kung hindi sinuportahan ng DA yan, ay di walang mangyayaring gano'n. Kasi ang tagal na naman natin nagbe-breeding, eh. Parang ngayon lang itong 2015 lang natin 'to ginawa, ano? Kaya, ngayon yung isa pang parang sinasabi nga niya na, advance, tinitingnan natin ngayon. Ngayong nakita natin na meron palang gano'n na matibay sa stress, anong genes ang involved do'n? Siyempre at the local level hindi mo na makikita yung genes do'n. Kinakailangan mo diyan mga geneticists, mga biochemists at, aaralin nila kung ano 'yon. So kung alam natin kung anong genes 'yon, maka-claim natin, "Uy, yung genes for resistance sa amin 'yan." Hindi 'yan basta-basta makukuha ng sino mang seed companies kasi meron tayong proof na, "Uy, amin 'yan, ito yung DNA profile niyan." Kaya yung Sigard, strategic 'yan, eh, is to improve yung productivity natin at saka to protect our genetic resources. Thank you po, Doc Art. Ang dami na rin po palang progress ng Sigard, no? Pero tingnan naman po natin yung progress nito sa field. So, Miss Marge, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung paano kayo napabilang sa Sigard program and ano po ba yung naging epekto nito sa inyo? Also, ako po ay isang corn farmers, then president ng Farmers Association sa amin
sa General Luna ng Region 4A. And then, tinawagan po ako ng focal person ng corn kung willing ako na maging isang corn cooperator ng Sigord. Then, hindi naman po ako nagdalawang isip na ako ay pumayag na maging isang corn cooperator kahit parang hindi pa ganun kalalim sa akin kung ano ba yung aking magiging gampanin and then ano yung gampanin ng Sigard para sa akin. Ngayon din, nung pagbayag ko, inaset po na kailangan kong pumunta ng Lipa upang ako po ay umattend po ng meeting para sa malaman ko kung ano ba yung aking gagampanin and then ano yung gagampanan naman ng Sigard para sa sa aking farmers. Then nung after po ng maka-attend ako ng meeting, pumunta na po sila sa amin kung saan binisita po namin yung area na nung una po is ang pinataniman lang sa akin ng Sigard is 10x10. Nung unang set pa lang namin ay 10x10 lang. Then natapos nung una kong harvesting ng 10x10, tinanong ulit nila ako kung willing ako na mag-conduct uli. Sabi ko, sige, try ulit ako. Ngayon naka-second cropping ako. Matapos yung second cropping ko, sabi ko, maganda yung epekto nung aking pag-aano sa Sigard. Sabi niya, tinanong kung willing ako. Sabi ko, sige, try ulit ako ng isa pa. Then, nag-try ulit ako ng third cropping. Do'n ko nakita talaga yung magandang epekto nung binigay sa'min. Kumbaga, yung aking tinanim 'no sa third cropping, dumaan siya sa init, tapos minsan, umuulan, minsan isang linggong ulan, tapos minsan isang linggong init. Parang ang hirap anuhin nung panahon, pero yung aking mais talagang nanatili siyang maganda. Tapos dumating yung harvesting namin, dun ko nakita na, "Wow, ang ganda naman ng aking harvesting na," sabi ko. Talagang kita ko na yung sa Sigard is hindi sayang yung kanilang, suporta para sa mga farmers. Kasi ay talagang dun namin nakita yung improvement, nakita. At talagang eto ay aktuwal na nangyari sa akin na ako yung aktuwal na nagtanim, ako yung, gumagamit. Dahil yung bawat harvesting ko, hindi na ako bumibili ng mga pananim. Since katulad dati na yung una kong tinatanim, pagkatanim ko, pag-harvest, bibili ako ng pananim, di another gastos na naman ako. Pero nung sa Sigard na yung ginamit ko, ayan, naka-free ako sa pagbili ng pananim. Yung harvest ko, yun na rin yung aking itinatanim. At worth naman na at least, gumanda pa na rin naman yung aking ani dun. Hindi lang ako yung natulungan ng Sigard, kung hindi, yung mga taga-alaga din ng manok dun sa aming bayan. Kumbaga bumili sila sa akin ng, harvest ko, ito daw ay malaking naging tulong sa kanya at, pinapakain niya, nakita niya na nung yung native corn yung pinapakain niya sa alaga niyang manok is ito ay naging mabilis na mangitlog. At, bukod pa doon, yung mga magtatanim din ng mais sa'min na corn farmers, humihingi na din sila sa akin ng pananim. Kasi nga, nakita nila na ako ay, malaki yung naging output sa akin nun, malaki yung naging tulong. Kaya sila ay willing na din na magtanim ng native corn at gusto na din nila na ito ay, mas mapalawak pa. And then ito po ay malaking tulong din sa'min sa pinansiyal. Hindi lang yung kasi, yung natipid ko sa pagbili na lang ng binhi, at least tulong na yun sa'min. And then, kumbaga tumaas yung yield ng aking harvest. Hindi katulad dati 'no, na talagang minsan nga na-harvest ako dun sa dati kong tinatanim na mais na minsan konsumo lang namin, kumbaga pambili lang ulit ng aking pananim. Eh, dito sa Sigard na talagang nakita ko na umincome kami. Thank you po, Miss Marge. So, evident nga po no, na may impact po talaga si Corn R4D program at saka si Sigard. So, with that, Miss Paula, ano po ba yung efforts ni BAR para po masustain ang Sigard program sa atin? Okay, so ang yung Bureau of Agricultural Research, siyempre we will continue to provide funding sa mga Sigard projects natin. Kasi makita naman natin napakaganda ng epekto, no? So, yun, yung continuous collection, characterization, tapos development, tapos utilization ng mga magagandang varieties. And ngayon, yun nga, yung Bureau is yung direction ngayon is towards supporting itong increasing yield, no, and profitability. At meron nga tayong 3 programa na ngayon na
mga sabay nating bago. Ito yung crossbreeding program na ginagawa na ngayon ng mga regions. So ito yung ang tawag nito, yung crossbreeding ng white corn at saka yellow corn. So yung recurrent parent, ito na nga yung white corn, tapos yung yellow corn, ito naman yung donor parent. Para ma-enhance yung potential yield ng mga traditional corn varieties natin. Secondly, yung ating development of inbred lines. Ito ay in collaboration with CMIT. So, through induction or through double haploid induction. So, in collaboration with CMIT yun. So, ganun pa rin naman to enhance yung potential yield, tsaka yung mga pest resistant, mga ganun yung mga promising traits. Okay, yung pangatlo ay yung gene editing. Ito naman ay in collaboration with biotech field rice. So ito, ginagawa nila, they're trying to, kukuhanin nila yung genes responsible dun sa mga promising traits, yung quality traits ng mga traditional corn varieties. At iyon ang i-develop nila. And syempre, yield potential, makuha na rin nila yung mataas na yield. So, Thank you po, Miss Paula. Ngayon nakarating na po tayo sa katapusan ng ating segment. Pero bago po yan, baka po meron po kayong gustong sabihin sa ating mga manonood ngayon. Simulan po natin sa inyo, Miss Paula. siguro ang mensahe ko sa ating mga regional corn coordinators, mga taga-regions, na i-adapt na nila yung mga technologies na na-develop ng research. Ang dami na nating na-develop na technologies. Diyan na yung SSNM, IPM, sa SIGAD lalo, no, i-promote na natin. So, kasi maganda ito na programa, so kailangan na nilang i-adapt. So tulungan na rin nila yung ating mga agricultural officers na ma-adapt na rin sa kanya-kanilang mga munisipyo para matulungan natin yung mga farmers na umunlad, no, tumaas yung yield. And then siguro gusto ko na rin magpasalamat, no, sa ating National Corn Program kasi sila naman talaga, sa kanila nanggagaling yung pondo para mapondohan itong mga research. At ang Bureau naman, minamanage lang yung pondo na nanggagaling sa National Corn Program para ma-distribute sa mga proponents natin sa mga regions, sa state universities, para maisagawa yung magagandang proyekto na pupondohan ng Bureau. Thank you po, Miss Marge. So ito po naman po ay yung nais ko nga iparating sa aking mga kapwa farmers na makiisa at suportahan ang programa ng Sigurd kasi dito nakita ko naman talaga at based sa aking experience na ang programa ng Sigurd is malaking tulong para sa aming mga farmers. Ganun din sa mga samahan ng mga magsasaka. Suportahan at magkaisa, magtulong-tulong para sa programa ng Sigurd. Doc Art. Yeah, so salamat sa pagkakataong ito na maipaliwanag namin kung ano yung ginagawa ng DA-BAR, ano. Of course, ang Department of Agriculture, siyempre kung wala namang support ang ating DA Secretary down the line, hindi naman magkaganap itong mga ito. So, salamat din kay Director, ano, na who is really persistent in supporting this program. So, ang masasabi ko lang sa ating mga manonood, ano, ano man ang inyong profession o gawain, magsasaka, ang atin pong gobyerno ay hindi nagpapabaya, ano. Of course, it's not a perfect setup, pero hindi nagpapabaya at kaya nga merong ganito. Kasi kung nagpabaya, di wala nito, ano. So meron nito at yung prospect para talagang mapaakyat yung kita ng farmer, ano, mapaakyat yung produksyon ng bayan natin, ay naando na, kita na may mga indications na may mga kumbaga mga proof na it works, ano. So kinakailangan na lang ay i-sustain, ano. So siguro kung masustain lang yung momentum, ay talagang may bright prospect tayo sa ating bansa, ano. At yan ay nangyayari dahil may mga gumagawa, ano. So, sa biyaya ng Diyos, sa paggawa ng tao, may kinabukasan ng Pilipinas. Maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang unang episode ng Research Talk sa taon na 2026. Malinaw po na kinabukasan ng corn industry ay hindi lamang nakasalalay sa teknolohiya at binhi, kundi sa sama-samang pagkilos ng ating mga partners, researchers, and of course, ang ating mga farmers.
Ako po si Ronan at muli ito po ang Research Talks.